Karamihan sa mga Pilipino ay pamilyar sa isang kasabihan na hango sa tuhlang sa aking mga kabata. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Tuwing linggo ng wika madalas na ipinapaalala sa atin ito. Ito raw ay isang tulang isinulat ni Rizal noong siya ay 8 taong gulang lamang. Minsan, ginagawa rin itong patunay na nagpamalas na ng pagkahenyo si Rizal kahit noong bata pa siya. Walang duda na henyo si Rizal, pero siya nga ba ang nagsulat ng tulang ito? Ayon sa ilang dalubhasa sa panitikan at kasaysayan tulad nila Ambeth Ocampo at Virgilio Almario, hindi raw. Ito ang 4 na dahilan kaya malabong si Rizal ang nagsulat ng tuhla. Ang mga titik na K at W. Noong kabataan ni Rizal, ang pagbabaybay ng Tagalog ay batay sa ortografiyang Espanyol kung saan hindi ginagamit ang K at W. Sa halip ito ay gumagamit ng mga letrang C at U. Ibig sabihin nito, kung isinulat niya ni Rizal ang tula noong siya ay bata, ang baybayin nito ay sa aking mangga kababatay. Madalas natin itong makikita sa mga Tagalog na isinulat noong panahon ng mga Kastila. Nung tumanda si Rizal, iminungkahi niya ang pagbabago sa ortografiyang Filipino na gamitin ang K at W. Ngunit naging opisyal lamang ang paggamit nito noong mga unang taon ng ika-20 na siglo ayon kay Lope K. Santos, ang itinuturing na ama ng balarila ng wikang Pilipino. 2. Ang Tagalog na ginamit sa tula ay di tugma sa fluency ni Rizal nung panahon na yon. Bagamat Tagalog ang katutubong salita ni Rizal, ang kanyang unang pag-aaral ay Kastila. Halimbawa, ang aklat tungkol sa Gamu-Gamu at apoy na laging binabanggit ni Rizal ay nasa wikang Kastila, ang El Amigo de los Niños. Ilang beses din niyang sinabi sa mga liham ang kanyang pagkadismaya dahil sa wari niya ay hirap siya sa pagpapahayag sa Tagalog. Isang halimbawa nito ay ang Diumanoy 3 aklat sa trilohiya ng Noli at Fili. Ang nobela ay pinamagatang makamisa na dapat ay Tagalog, ngunit pagkatapos lamang ng 10 pahina sumuko si Rizal sa pagsulat nito. 3. Ang salitang kalayaan. Ang tula ay gumamit ng salitang kalayaan. Ngunit tinatayang taong 1882 nung unang nakatagpo ni Rizal ang salitang ito. Ito ay noong isinalin sa Tagalog ni Marcelo del Pilar ang sanaysay ni Rizal na El Amor Patrio. Sa isang liham niya sa kanyang kapatid na si Pasiano, nabanggit ni Rizal na nakuha niya ang salitang kalayaan mula sa pagsalin ni del Pilar. 4. Ni minsan hindi nabanggit o inangkin ni Rizal ang tula. Ang tula ay unang inilathala noong 1906 o isang dekada mula nang mamatay si Rizal. Ito ay bahagi ng isang libro ng makatang si Hermenegildo Cruz. Sinabi ni Cruz na natanggap niya ang tula mula kay Gabriel Beato Francisco mula sa animoy matalik na kaibigan ni Rizal na si Saturnino Racelis. Ngunit kailanman, di nabanggit ni Rizal ang pangalan ni Racelis. Hindi rin niya binanggit o inangkin kailanman ang tula. Dahil dito, may teorya ang mga mananalaysay na isa kina Cruz o Francisco ang tunay na may akda ng tula. So yan ang 4 na dahilan kung bakit malabo na si Rizal ang may akda ng tula. Pero ganun pa man, kahit sino pa ang may akda nito, hindi maikakaila na maganda at nakaka-inspire ang mensahe ng tula. Ano sa tingin mo? Si Rizal na ba ang nagsulat ng tulang ito? O ito ba ay isang detalyadong panloloko o pagbibiro lamang? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga comments sa ibaba. Paki-consider ang pag-like at pag-subscribe upang makakuha ng higit pang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas nung panahon ng mga Kastila.